Naku po, SSS President, magre-resign na? Paano na lang ang SSS? Paano na lang ang second tranche 1,000 pesos pension increase na pinangako? Mapapako na nga ba? Halika, pag-uusapan natin. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta mga ka-vlogs? Ang SSS President, magre-resign na nga ba? Last na nga ba niya? Ngayong October 8 mga ka-vlogs. Paano naman ang SSS? Lalong-lalo na ang second tranche 1,000 pesos pension increase na isa sa pinapangako na pag-aaralan paano maibigay ng SSS President Rolando Ledesma Makasait. Mamaya-maya pag-uusapan natin yan. Pero kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, i-click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Yes po, nakakagulat at talagang atin po itong binabantayan mga ka-vlogs, no? Ang anunsyo ng SSS President Rolando Ledesma Makasait sa isang pagtitipon sa Zamboanga City noong September 6, no? Batay na din po ito sa post ng isang local FM radio station ng Zamboanga City noong September 6 na kung saan pinahayag nga ng SSS President Rolando Ledesma Makasait ang kanyang kagustuhang magbitiw sa pwesto o magre-resign na siya, no? Ang tabayanan natin daw ngayong October 8, 2024 mga ka-vlogs. Yes, I am resigning. Whether I am running for public office or not is a decision I have to make by October 8. Right? Isa nga sa nakikitang dahilan ng kanyang pagre-resign ay ang politika, no? Ang kanyang kagustuhan din na sumali sa politika, no? Dahil hindi naman maikakaila na ang pamilya po ng SSS President Makasait ay nasa politika din, no? Kaya hindi naman siguro nakakagulat na siya, maging siya din ay sasabak sa politika, lalo pa at nalalapit na po sa susunod na taon ang eleksyon for national and local election mga ka-vlogs. Pero ang tanong kasi ngayon, paano na nga ba ang SSS? Syempre, ay wala namang problema kung sakaling magre-resign ang SSS President na si Mr. Makasait. Dahil meron naman itong kapalit, no? Papalitan naman ito, and I'm sure the one who will replace him is yung equipped and capable din po sa position as SSS President. And chosen po ito ng presidente natin na si Pangulong Bongbong Marcos, no? Ang presidente ng Pilipinas po ang mamimili kung sino ang ilalagay na SSS President kung sakaling magre-resign nga po yung sa ngayon, no? So since the SSS under the Office of the President pa rin po, no? Dahil pinapatatakbo ito ng gobyerno pa rin, nasa ilalim ng gobyerno pa rin ang SSS. Kaya naman ang presidente ng Pilipinas po ang mag-a-appoint sino ang kanyang ilalagay na president. We hope na capable talaga, no? We hope talaga na nasa masa yung kanyang puso, lalong-lalo na sa ating mga pensyonado. Walang problema doon, no? Sa paano na ang magiging SSS kung magre-resign nga na matutuloy itong si Mr. Makasait. But one thing na gusto ko lang ipaabot sa ating SSS President na si Mr. Makasait, and I don't know kung sang-ayon din po kayo mga SSS pensioners, no? Siguro kung magre-resign man lang, kung magre-resign po kayo Mr. President Rolando Makasait, sana man lang tuparin nyo, sana man lang ibigay nyo pa ang second tranche SSS 1,000 pesos pension increase
sapagkat ito yung bukang bibig nyo, no, ng mga nakaraang stakeholders forum nationwide na pag-aaralan nyo. Kung magre-resign kayo October 8, ngayon ay September 18 na tayo. So, ilang linggo na lang, no, kung matutuloy yung pagre-resign nyo on October 8, paano na ang second tranche? 1,000 pesos pension increase na inaasahan ng ating mga pensyonado. Mawawalang visa na lang po ba yun? Iiwanan nyo na lang po bang nakatiwangwang? Iiwanan nyo na lang po bang umaasa, nakatulala ang ating mga pensyonado? Diba? Magtatapos na lang yung inyong termino, magre-resign na lang po kayo, pero yung pangako nyong pag-aaral, hindi pa rin natapos-tapos. Ano na ang mangyayari sa mga pensyonado? Siguro, bago man lang kayo bumaba sa pwesto, magre-resign, siguraduhin nyo muna kung ano yung conclusion nyo sa inyong pag-aaral regarding the second tranche 1,000 pesos pension increase. Dahil kawawa naman po yung susunod sa inyo na magiging presidente ng SSS na siya na din pong tatambakan ng mga katanungan, tatambakan ng mga complaint, mga concerns regarding second tranche 1,000 pesos pension increase. Kayo po ang haba-haba ng taon na ginugol nyo po sa SSS at meron tayong for the record na mga sinasabi nyo pag-aaralan ang second tranche. Kung magre-resign kayo, wala pang konklusyon sa inyong pag-aaral regarding the second tranche. Yun po yung punto natin na kung kayo po ay bababa, magre-resign sa pwesto as president ng SSS, ay sana man lang kung hindi nyo maibigay, no? Kung hindi nyo maibigay yung second tranche, magkaroon kayo ng konklusyon sa inyong pag-aaral kung maibibigay pa ba or hindi na. No? Nakakaawa din po ang ating pensyonado na umaasa sa second tranche 1,000 pesos pension increase para matapos na po ang pag-iisip, ang pag-aasa ng ating mga pensyonado na matatanggap pa nila ito. Kasi hangin kasi sila no? Lalo pa kung magre-retire kayo or magre-resign sa SSS, abay, magkakaroon po ng hangin sa part ng pag-iisip ng ating mga pensyonado na kayo po ay magre-resign na lang, wala pa yung second tranche na pinag-aaralan nyo, ang haba na ng panahon. So, September 18 na tayo ngayon, ilang linggo na lang kung October 8 kayo magre-resign, no? Yun po yung inaalala natin na magkaroon sana ng konklusyon sa pag-aaral nyo regarding the second tranche 1,000 pesos pension increase. Gayon pa man, no, hindi naman po natin malilimutan, hindi din natin matatawaran ang inyong kontribusyon sa paglago ng status, no, in terms of financial ng SSS, no, Mr. Makasait. So, hindi naman po may pagkakaila ang inyong malaking contribution talaga kung ano ngayon ang SSS, no? Kung gaano katibay ngayon ang SSS, ay isa din po kayo sa nagiging tulay, naging bahagi din po kayo kung gaano katatag ang SSS. Yung atin lang, doon lang tayo sa second tranche na 1,000 pesos pension increase na talagang sa tingin ko ito yung dapat ninyong tututukan na bago kayo magre-resign ay magkakaroon ng konklusyon. Dahil kung balak nyo pong sumabak sa politika, malaking bagay po itong second tranche na inyong magagawa, no, sa ating mga pensyonado. Kung magagawa nyo, imagine marami tayong pensyonado, more than 3 million pensioners ang SSS. Kung may balak kayong sumabak sa politika, positibo na iyon, no? Positive ticket na ninyo iyon para manalo. Kung iiwanan nyo na nakatiwangwang, iiwanan nyo na hanging lamang ang second tranche 1,000 pesos pension increase, abay, ako mismo ang mga ngampanyan na huwag kayong iboto, no? Dahil doon sa second tranche na umaasa ang ating mga SSS pensionado. So, ang akin lang, no, kung hindi man kaya na maibigay bago kayo magre-resign, no, magkaroon kayo ng statement, magkaroon kayo ng konklusyon sa inyong pag-aaral kung ano nga ba ang tunay na status ng second tranche SSS pension increase. Dahil hindi ako naniniwala na walang pera ang SSS. Dahil last year, 2023, ang laki naman ng revenue.
ang laki ng net income ng SSS na umabot nga ng 83 billion pesos. At wala pa ngang kalahati pa lang ng 2024, naabot nyo na ang target na 2 million na bagong miyembro ng SSS. So hindi tayo naniniwala na walang pera ang SSS, hindi kakayanin ang second tranche 1,000 pesos pension increase. So kayo mga SSS pensionado, SSS pensioners, no, SSS beneficiaries, ano po ang komento nyo regarding dito sa pahayag ng SSS President Mr. Makasahit na magre-resign na nga ito, last na niya ngayong October 8. Ano po ba ang mensahe ninyo? No? Agree ba kayo na magkakaroon ng konklusyon muna yung pag-aaral nila sa second tranche, kung maibibigay pa ba ito or hindi na, no? Bago siya aalis, bago siya magre-resign? Ano po ang komento nyo dito sa issue na ito ng SSS, mga ka-vlogs? I-komento nyo na sa comment section na nasa baba. Pakilagay ng inyong buong pangalan at kung taga saan kayo. Bago ako matapos sa video na to, kung gusto niyo pong sumuporta sa aking YouTube channel, maaari niyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gustong maging miyembro, pwede po i-click ang ating join button. Maraming perks dyan, mga ka-vlogs. Sana'y naging gabay ang video na to kahit paano na pag-uusapan natin ang mga mahahalagang bagay-bagay at mga issues sa pagiging miyembro, benepisyaryo at pensyonado sa SSS. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, i-click nyo na ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell, ilagay nyo po sa all para naman updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari nyo din i-like ang video na to. At kung meron ka pang mga tanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan, at lahat totoo lamang.